Matagal nang hindi kontrolado ng Venezuelan ang kanilang mga langis o ang kita ng kanilang mga langis. Yan ang ating pag-uusapan ngayon mga tol, samahan ninyo ko. I'm just a young nigga chillin' on a red block. First time I seen ice was a Alright, magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon pag-usapan natin ito dahil mainit na issue ngayon ang tungkol sa langis ng Venezuela. Dahil ito ang pinakamalaking kumbaga supply ng meron na langis, no? Mas malaki pa sa Saudi Arabia. Ito yung mas malaki sa buong mundo mga tol. Ito yung pinakamalaki sa buong mundo. So sabi rito mga tol sa video ang ating panonoorin, ito yung nakita ko lang random mula rito kay Kathy Talk dito sa kanyang Facebook. Sabi rito, Trump became the hero to Venezuelans and the villain to liberals. Republicans yan si Donald Trump. Tapos yung iba ang kalaban niya is mga Democrats, di ba? Ngayon, etong pangyayaring ito ay may kaugnayan daw mga tol doon sa langis ng Venezuela. Sabing gano'n ng iba na kontra kay Trump. Ang habol lang daw ni Trump dito sa Venezuela is yung langis ng Venezuela. Yun ang target daw ni Trump dito. Yun daw yung dahilan kung bakit sinakop ni Trump etong Venezuela. So eto mga tol, hindi ko to ikukumpirma o hindi ko to pasisinungalingan dahil hindi naman tayo taga ron Pero merong mga nagsasabi o merong mga nagsasalita about dito sa issue na to na gusto ko sanang panoorin natin sabay-sabay at bigyan natin ng reaksyon and commentary. Pero bago yan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe kung nasa YouTube ka at mag-follow naman kung nasa Facebook ka. Maraming salamat sa ating mga bagong kaibigan. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Venezuela didn't control its oil, so if you think it's about the oil, you don't understand how dangerous the Maduro regime became. So sabing ganon, hindi na daw kontrolado ng Venezuelan mga kapatid yung kanilang langis. Kaya kung iniisip daw natin na kaya sila ay inatake ng Amerika dahil sa langis, no, hindi daw natin naiintindihan. Unang-una, hindi naman kasi tayo taga-Venezuela kaya nagtataka ako doon sa mga nagrarally rito sa Pilipinas Taga-Venezuela ba kayo? Yung mga taga-Venezuelan nga tuwang-tuwa Mga taga-Venezuela, mga Venezuelan mismo tuwang-tuwa Think it's about the oil, you don't understand how dangerous the Maduro regime became. Not just for Venezuela, but for Americans too. By taking down Maduro, Donald Trump didn't just end the dictatorship. He cut off oil and money supply that was fueling the regimes of China, Russia, Iran, and Cuba. Yung ginawa daw ni Trump mga tol na paghuli kay Maduro ay hindi lang basta pinutol ang rehimen ng diktador, sabing ganon. Kumbaga pinutol niya rin daw ang nagsusupply ng pera, ng langis dito sa mga bansang to. Ito binanggit niya, Russia, China, Iran, and Cuba. Sabing ganon mga tol, balikan natin Down Maduro. By taking down Maduro, Donald Trump didn't just end the dictatorship. He cut off oil and money supply that was fueling the regimes of China, Russia, Iran, and Cuba. Kaya hindi na rin tayo magtataka mga tol kung bakit etong mga bansang to talagang, alam mo yon, todong nanggagalaiti sila ngayon. No, hindi natin alam kung ito ba'y dahil sa international law, which is yun ang sinasabi nila. Halimbawa na lang ng China, ito'y labag daw sa international law. Pero sila mismo nilalabag ang international law kapag usapan dito sa West Philippine Sea o dito sa South China Sea. Hayagan at tinatalagang tahasan nilang nilalabag yun sa pamamagitan ng ginagawa nilang pagtatayo ng mga artificial island sa loob ng bakuran ng ibang bansa, di ba? While critics keep on saying it was about the oil, the reality is Venezuela didn't fully control its oil anymore. Hindi na daw kontrolado ng Venezuela ang kanilang langis. Maduro's regime was over-leveraged. China had the oil tied up in massive loan deals. Cuba provided security and intelligence in exchange for oil. Russia traded weapons and military support for oil. Iran used Venezuela to move money and gold to dodge sanctions. Again mga tol, ito hindi natin kinukumpirma o hindi natin pinasisinungalingan. Do your own research. At tayo'y nagre-reaksyon at nagkokomentaryo base lamang dito sa ating napapanood. Hindi ko sinasabing factual to, di ba?
Hindi ko sinasabing tama siya o hindi ko sinasabing mali siya. Hindi ko sinasabing nagsasabi siya ng totoo at hindi ko rin sinasabing nagsisinungaling siya. Do your own research. Basta tayo nagre-reaction lang batay dito sa ating napapanood. Okay? For oil. Iran used Venezuela to move money and gold to dodge sanctions. So the oil was already spoken for and it wasn't even benefiting the Venezuelan people. So hindi na nakikinabang mismo ang mga Venezuelan people. Kaya pala mga kapatid, di ba? Kung magtatanong ka rin kahit na ang Venezuela ng merong pinakamalaking oil reserves sa buong mundo, mas malaki pa sa Saudi Arabia, magtataka ka bakit mahirap ang Venezuela? Kasi kung titignan natin, papakita ko lang sa inyo sa Google. Ito, sa kabila ng sila ang may pinakamalaking oil reserve sa buong mundo, mga tol, mas malaki pa sa Saudi Arabia. Sabing ganun, Venezuela inflation rate. What is the inflation rate in Venezuela in 2025? Ito ay mula kay Google 254.35%. Napakalaki, di ba? Imagine mo ilang porsyento ang inflation dito sa Pilipinas at nagrereklamo tayo sa mahal ng mga bilihin. O kumpara natin sa inflation rate ng Pilipinas. O eto mga kapatid, mula rito sa Trading Economics, sabi rito the annual inflation rate in the Philippines rose to 1.8% in December 2025. From a 3-month low of 1.5%. So tumaas na mga kapatid sa 1.8% mula sa 1.5% in the previous month, surpassing market expectations of 1.4%. It marked the highest reading since March, primarily driven by sharp increase in heavily weighted food and non-alcoholic beverages. Sa mga hindi nakakaalam mga kapatid, ang inflation kasi, para mas malinaw mga tol, ang inflation is the rate of increase in prices over a given period of time. Inflation is typically a broad measure such as the overall increase in prices or the increase in the cost of living in the country. Kaya kung naaalala ninyo, mainit na pinag-uusapan din last month yung kasya ba ang 500 pesos sa Noche Buena, 'di ba? Kasya ba ang 500 pesos sa panghanda, 'di ba? Ang daming nanggigigil, ang daming naiirita doon sa sinasabing 500 pesos, kasya na sa mahal ng mga bilihin ngayon. Biruin mo samantalang dito sa Venezuela mga tol, ang kanilang inflation rate is 254.35%. Sa kabila na sila ang may pinakamalaking oil reserve sa buong mundo. Ibig sabihin, hindi mismo talaga napakikinabangan ng Venezuelan mga kapatid yung oil reserve nila. Kung tutuusin, dapat mayaman sila. Mas mayaman pa sila sa Saudi. Diba? Kasi mas malaki pa nga yung oil reserve nila sa Saudi. Tapos ito pa, kung i-compare natin mga kapatid ang GDP o yung gross domestic product mga kapatid ng Venezuela, compare natin dito sa Philippines. Sabi rito 2025 estimate GDP nominal, Venezuela estimated nominal GDP to 2.8 billion US dollars in 2025, habang ang Pilipinas naman is 494.2 billion dollars in 2025. So 4 times mga tol, 5 times na mas malaki yung sa atin, yung GDP natin kumpara sa kanila. Take note mga tol, sila may pinakamalaking oil reserve sa buong mundo. Sabi rito, how they compare. The Philippines economy in 2025 is roughly 6 times larger than Venezuela's in terms of nominal GDP. Venezuela's economy remains relatively small internationally due to prolonged economic crisis, sanctions, and low oil production despite being a major oil exporter historically. Sila ang pinakamalaking oil exporter sa buong mundo historically mga tol. Pero tingnan nyo, mas mayaman pa Pilipinas sa kanila. So tuloy natin to mga tol. What actually happened was the dismantling of a Balikan natin. So the oil was already spoken for and it wasn't even benefiting the Venezuelan people. What actually happened was the dismantling of a foreign-controlled system that propped up hostile regimes, funding drugs, weapon, and instability that directly harms America. And that's the Trump doctrine. Identify the threat, cut off the leverage, restore security, all without endless wars. You should be happy. This is something to celebrate, just like the Venezuelan people are celebrating right now.
Oh, ito daw yung sineselebrate o ipinagdiriwang, ipinagbubunyi ng Venezuelan people. Yung pagkakadakip dito kay President Nicolas Maduro, mga tol. Yun daw yung kanilang ipinagbubunyi dahil sa loob ng mahabang panahon, puro korupsyon, alam mo yun, sila may pinakamalaking oil reserve pero napakahirap nila. Ang inflation rate sa kanila umabot ng hyperinflation, mga tol, 254.35%, sabing gano'n, di ba? 254.35% ang kanilang inflation rate. Imagine mo kung anong mabibili nila sa pera nila, di ba? No? Samantalang dito sa Pilipinas, no, ang dami nating problema rito at ang pinagtataka ko bakit pati yung problema sa Venezuela pinoproblema natin habang yung mismo mga Venezuelan people nagse-celebrate naman. Ano sa tingin ninyo? Ito ba'y kusang loob o ito ba'y pinopondohan din ng kung sino man? Ano sa tingin ninyo, mga tol? Comment kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.